So matapos nga po winasak ng ating pambato na si Alex Santissima ang dating kampiyon na si Yukinori Oguni sa naging bakbakan nila kagabi sa Japan kung saan mga idol. Nagsalita na nga po si Oguni sa kanyang pagkatalo. Aniya ni Oguni mga boss, hindi daw siya ang boxer na mahilig magbigay ng palusot sa bakbakan. Pero sa round 1 pa lang daw ng laban nito kay Santissima, na-injured na daw ang kanyang balakang sa laban. Masakit na daw igalaw ang kanyang katawan, pero sa lulong hapon sa tibay ni Santissima, kaya deserve daw talaga nito ang panalo. Well, hindi naman sinabi ni Oguni mga boss ang comparison sa tatlong Pinoy boxer natin na sina Santissima, Marlon Tapales at Cuadro Alas Casamero. Pero malamang mga boss, sasabihin talaga ni Oguni na mas malakas talaga ang batang Pinoy boxer na si Santissima kumpara kay Casamero at Tapales. Dahil si Alex lang po mga idol ang nag-iisang Pinoy na tumalo dito kay Oguni, na siya naman ang hindi nagawa ni Casamero dahil nauwi ang laban nito kay Oguni sa isang draw, at si Marlon Tapales ang biggest upset win ni Oguni. Ano sa tingin niyo dito mga boss? Masasabi ba natin na mas malakas talaga si Santissima kay Casamero at Tapales matapos nito wasakin si Oguni, o sadyang nagkataon lang talaga mga idol? Samantala dahil sa linggo na po ang bakbakan sa pagitan ni Rolando Romero kalaban si Teofimo Lopez Jr. para sa WBA welterweight title, kung saan mga idol, prangka nga po na sinabi ni Ryan Garcia nang mananalo daw sa laban ng dalawang fighter, posible niya daw ito makalaban sa unification fight. Wala na daw ibang pupuntahan ang winner kay Lopez at Romero. Dalawa lang daw ang posibleng labanan ni Lopez at Romero, si Ryan Garcia at ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao, dahil isang malaking draw daw si Pacman at pareho daw nagkaka-interest na labanan ni Romero at Lopez si Boss Manny. Well, mag-expect na rin tayo mga boss na pupunta din si Pacman sa laban ni Romero at Lopez para panoorin ang laban at hamunin kung sino ang manalo dito. Kaya abangan natin to mga idol. Wala tayong problema mga boss sa laban ni Pacman sa dalawang batang fighter na to. Tiwala tayo mga idol na sa edad ni Pacman na 47 anyos. Kaya pa rin ito makipagsabayan sa mga batang kampiyon na to. Talagang nadili lang si Boss Manny sa paglaban nito sa mga batang kampiyon dahil sa ginawa na gusot ni Floyd. Kung hindi lang sana umiksena si Floyd, sana nakalaban ni si Pacman ng kampiyon sa 147 pounds matapos ang draw na laban nito kay Mario Barrios. Sa kabilang banda naman mga idol, David Benavides bumalik na sa training para sa next na laban nito sa cruiserweight, kung saan mga idol, kinagulat natin ang shape ni Benavides. Talagang lumubo ito ng gusto mga idol matapos ang ilang buwan ng pagpapahinga sa aksyon. Matagal-tagal na ensayo to para kay Benavides mga idol. Nila nawalan yata ng gana si Benavides na i-maintain ang timbang nito ng mababa matapos sinabi ni Canelo sa kanya na hindi talaga niya ito lalabanan dahil pang heavyweight talagang timbangan ni Benavides at unfair daw ito kay Canelo kung labanan niya si David Boy.